Hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi, Bibi! Ako'y nagbabalik ka DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na Bibi Time matungkol sa usaping puso mong nalilito. Alam nyo, di ba, meron nga mga nilikhang kanta para sa mga taong nakaka-relate pagdating sa ganitong usapan. Gaya na lamang nung awiting, ang puso ko'y nalilito, kung sino sa inyo. Tatlo. Ang dami. Ano yun? O, diba? May mga ganyang kanta. Kagaya na lang din ng kanta ni KZ Tandingan. Sabi sa lyrics, diba? Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Ay, grabing pagmumukha naman yan. Paano yung ganyan? Paserox naman ako ng ganyang mukha. Papagaya ko lang kay Doc. Gusto ko ng ganyan, di ba? Yung marami nagkakagusto, tapos hindi lang pa isa-isa, hindi lang pa dala-dalawa. Naku, napakaraming nagkakagusto sa ganyang mukha. No? Sa dinami-dami ng problema sa mundo, parang yan yung gusto kong maranasan. Di ba? Yung mahihirapan kang pumili kung sino sa mga taong nagkakagusto sa'yo yung jojowain mo. Ay, sana all habulin. Well, ako rin naman habulin ng mga bayarin. Tsaka ng mga aso sa amin. Kawawa naman si B-Boy. Pero seryoso na mga yes friend. Kapag nakakarinig ako ng mga ganyang kwento, ng mga ganyang setup, hindi talaga siya madali. Oo, wow, kala mo naman naranasan. Narinig ko nga lang, di ba? Napaka-judgmental mo naman sa akin. Oo, di ba? I mean, hindi naman talaga madali ang pumili sa pagitan ng dalawang taong nagkakagusto sa'yo. Lalo na't meron kang nakikitang potensyal sa kanilang dalawa. Kasi yun na nga, di ba? Una sa lahat, hindi ka naman malilito kung sino sa kanilang dalawa yung pipiliin mo kung hindi mo sila kinakikitaan ng mga standards mo pagdating sa pagpili mo ng taong mamahalin mo. Kasi kung wala lang yan sa'yo, kung pangit na pangit ka dyan, ayaw mo sa taong yan, for sure, hindi ka na malilito kasi hindi mo na siya i-consider. He's out of the option. But since nakikita mo yung mga magaganda sa kanya, di ba? For example, isipin mo, kunyari dun sa option 1, nakikita mo yung good sides niya, mga bagay na gusto mo sa isang tao. Meanwhile, yung ibang katangian naman na prefer mo para sa future partner mo is nandun din sa option 2. Kumbaga, 50-50 sila. Ay, paano yun? Hindi naman pwedeng dalawa silang jawain mo. So, ang hirap, diba? Pareha silang nagpo-possess ng kanya-kanyang characteristics na pasok sa standards mo. Pero at the end of everything, kapag nakapag-decide ka na at nakapili ka na at masasabi natin na, oh, it's over! May nanalo na! O, kapag nasa ganyan ka ng punto ng buhay mo at meron ka ng pinili sa kanilang dalawa, kailangan mo syempreng panindigan yung desisyon na yun at siguraduhin mong hindi ka magsisisi sa huli. Kasi nakakahiya. Sabihin, ano ba naman yan? Dalawa-dalawa yung nag-aagusto sa kanya tapos pinili niya yung palpak. Diba? Nakakahiya. Kaya ayusin mo. Diba? Tsaka kasi kapag hindi kayo nag-match ng taong pinili mo, hindi mo rin naman pwedeng isumbat sa kanya na, alam mo, dapat hindi na lang ikaw yung pinili ko. Alam mo, ang dami-dami nagkakagusto sa akin, hindi ko alam kung bakit ikaw yun nandito. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya kasi ikaw mismo ang nagdesisyon. Desisyon mo yan, kaya panindigan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na nagkamali ka lang kasi dapat pinag-isipan mo yun ng maigi at hindi lang dapat puso mo yung pinairal mo. May utak ka, libre yan. Na libreng gamitin yan. Kahit 2 MB yan, may gamit pa, may mapipiga pa yan.
Diba? Pag-isipan mo na mabuti. Matapos mong pakiramdaman, gamitin mo naman yung kokote mo, diba? Sabihin mo, hirap kasi ako magdesisyon para sa sarili ko. Sinong gagawa niyan? Alam nga naman kami. Diba? Alam nga naman kami pumili ng magiging jowa mo, tapos nagkamali kami pasisisihin mo. Siyempre, ikaw yan. Hindi mo pwedeng sabihin nahihirapan ka. Kung nahihirapan ka, di-dismiss mo silang dalawa. Huwag ka na magjowa. Ibigay mo na lang sa amin. Nang angkin pa, diba? Tsaka di ako naniniwalang hirap magdesisyon para sa sarili. Tigilan mo ko sa buhay nga ng iba, desisyon ka eh. O, sabi mong hindi. Tsaka kung ako yan, yes friend, alam nyo, hindi ako papayag na option lang ako. Never, ayoko. Hindi pwedeng may katunggali si Biboy Bibo. Although competitive din naman ako, diba? Ang dami kong gustong patunayan at kayang patunayan sa'yo. Pero hindi para makipaglaban pa. Like, hello, tapusin na natin ang laban, sa'yo na yan. Diba? Hindi ako makikipaghabulan, bala kayo dyan. At saka hindi ako parang ulam sa karinderya na bubuksan mo yung takip tapos ilipat ka sa ibang ulam kapag na-realize mong hindi mo pala kubet. Bakit? Ako na to, oh. Sarap-sarap ko eh. Kakainis. Oo, marami na ang nagsabi sa mga nakatikim sa aking pagmamahal. Ikaw naman. Kumbaga, ikaw yes friend, yung sitwasyon na meron ka ngayon at kinalalagyan mo ngayon, para siyang mix and match yan, no? Maraming pagpipilian, pero isa lang ang pwedeng kainin at hindi mo pwedeng tikman lahat. Ano kasi ni swerte? Ginawa mong food tasting ang pag-ibig. Tapos kami dito, uhaw na ho, tigang na tigang, walang malikman na pagmamahal. Kasi ikaw doble-doble. O kaya ikaw yes pa rin ha, kung ayaw mong magkamali ka sa desisyon mo pagdating sa pag-ibig, alam mo, ako na lang yung piliin mo. Kasi ako naman talaga yung tama para sa'yo. Kaya tinan mo, may tama na ako. Kakainis. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Yes friend, dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Sabay-sabay, solid. Good night, BB. Mwah-mwah.